Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan kong papatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinabing makapito, kundi 70 ulit na 70 ulit nito, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit na makaalis siya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa-lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa baybika. Magbayad ka sa utang mo. Nang lumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag, sa halip ay pinabilanggo niya ang kanyang kapalingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapalingkod na nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo. Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong mga kapatid. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea, sa kabila ng ilog Jordan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Hesukristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po, Father. Mga kapatid, sa ating pong mga pagbasa ay nangungusap ang Diyos para kung sa ganon mabuhay po tayo bilang tunay na kanyang larawan. Tunay na kanya pong kawangis. Bakit po ganon ang pangungusap ng ating Panginoon? Upang sa ganon, sa ating pong hanay, sa ating pong mga ugnayan, madaman natin ang Diyos nang siyang nagmamahal sa atin. Madaman natin ang Diyos na siya po ay patuloy na nahahabag sa atin. At dito mga kapatid, sa ibang banda, nais ko pong tingnan po natin, hindi lamang po yung papaano ang tao ay magpatawad. Hindi po yung kwento na kung saan sinasabi po natin yung kasamaan po natin bilang mga tao. Ibig sabihin, yung ating pong kapintasan, yung ating pong limitasyon. Nais kong tingnan po natin, ano po yung pagkatao natin, bakit ang Diyos ipinapaalala sa atin na tayo po ay dapat mabuhay bilang kanyang totoong wangis at totoo po niyang kalarawan. Alam niyo po, nung tayo po nilikha ng Diyos, Kanya pong sinabing tayo po lahat ay mabuti. At kung titingnan po natin maigi ito, ang ating pagiging larawan na ito at pagiging
kawangis na ito ng ating Panginoon, ay patuloy po na ito po ay nabubuhay at patuloy na ito po ay nakikita at nadadama po natin sa pamamagitan po ng ating pong pamumuhay ng katulad ng Diyos. Siguro naman sabihin po na, siguro mayroon po nagtatanong sa atin, paano ako mabuhay bilang katulad ng Diyos? Mga kapatid, hindi lang tayo nilikha ng Diyos. Binigyan din tayo ng kakayahan. Binigyan din po tayo ng katangian. Para kung sa ganun sa pamamagitan po nito, we may able to allow the presence of God fully alive in our existence, fully alive in our relationship, fully alive in our life. At ano po ito mga kapatid? Bago po niya pinahayo ang kanya pong mga nilikha, pinagkalooban niya po ito ng natatanging mga katangian na ito po ay katangian na nagsasabing sila po ay mga nilikha ng Diyos. Ang napaka-obvious po nito mga kapatid ay ang katangiang kabutihan. Yes, kung tingnan po natin po, God is really good. And He made us very good. And He allowed us to live in the very principle and the foundation of goodness. Mga kapatid, ang kabutihan po na ito ang siya pong nagsasabi na tayo po ay buhay na larawan, buhay na kawangis ng Diyos. Ang kabutihan po na ito mga kapatid, dito natin na ipapadama na buhay ang Diyos sa ating piling. Dito natin po ipinapadanas ang Diyos na nasa atin. Bakit ko sinasabi po ito? Dahil po sa kabutihang ito, alam po natin kung ano ang tama at mali. Ang problema natin sa ngayon, bagamat sinasabi po ng ating konsensya, sinasabi po ng ating pong intellect, yun ang tama, ito ang mali. Pero ang pinipili po natin yung mali. Yung pong problema po natin sa ngayon. I do not know exactly what happened to us. Bakit gustong-gusto po natin ang mali? Bakit gustong-gusto po natin ang masama? Parang tayo natutuwa doon. Yun ang problema po natin sa ngayon. Pero through that goodness, God gave us the power in order to know what is right and what is wrong. In order for us to choose what is good, not the bad. To live according to the principle of the love of God, na kung saan tanging ang kabutihan o tanging ang magaganda, mabubuti, ang ating pong isa sa buhay, ang ating pipiliin. Yun po yung nais niya po. Dahil po diyan, sa ating pong mga kabutihan, ay hindi lamang po natin po na ipapakita, na ipapadama natin sa kapwa po natin ang Diyos na ito. Isa din po, dahil po sa kabutihan na ito, mayroon tayong kakayahan na magmahal. Opo mga kapatid, kaya sabi po natin, kahit man po yung pinakamasama na tao, nagmamahal din po yun. At kung nagmamahal po yun, mga kapatid, that is an indicator. Truly, siya po ay may kakayahan na mabuhay mabuti. Kailan po pagtingnan po din natin po yung pagmamahal na tinitingnan po natin sa ngayon, iba po. Mayroon po siyang kulay, mga kapatid. Anong kulay po niya? Una po sa lahat, pagkamakasarili ng nagmamahal. Ano pa rin? Ano pa? Bukod po sa selfishness, may kulay po din po yun, pagmamataas. Kaya tingnan po natin, if we speak about love, mga kapatid, most often than not, we are speaking about ourselves, not the other. Pero kung tingnan po natin, yung pong pagmamahal po ng Diyos, makita po natin po yung movement. It is not go inside to Himself, but rather to go outside to Himself. Pero sa atin pakabig,
Kaya po may kulay siya sa atin. Ngayon po kung sabihin po natin po yun po talaga ang pagmamahal, mayroon tayong problema. Lalong-lalo na pag sinasabi natin, mahalin kita kung mamahalin mo ako. Mahalin kita kung mayroon kang maibibigay sa akin. Mahalin kita dahil po kailangan kita. Mayroon tayong problema, mga kapatid. Once you speak about like that, talagang malaking problema. Pero ano pong sinasabi po ng kabutihan ng Diyos? Sinasabi niya, pag tayo po ay magmahal, katulad po ng Diyos na nagmamahal. At ang pagmamahal po ng Diyos, ginagawa niyang paraan para kung sa ganon, magkaroon po ng kagalakan ang kanya pong minamahal. Ginawa niyang lahat ng pamamaraan para mabuhay ang kanyang minamahal. Yun po mga kapatid, ang nais po ng Diyos. Nais po ng Diyos, bakit po niya ibinigay sa atin ang katangian po na ito? At alam niyo po, ang pagmamahal is so powerful. It is so powerful. Sa ngiti lamang po ng nagmamahal, babaguhin niya po ang isa pong tao na mayroon po siyang pinagdadaanan. Sa haplos ng isang nagmamahal, binabago niya din po ang buhay ng isa pong tao na parang wala po sa mundo. So, masasabi po natin talaga pong napakapangyarihan ng pagmamahal. Mga kapatid, ito po yung gusto ko pong tingnan po natin. Yeah, it is very easy if we speak about forgiveness. But how can you forgive kung hindi ka nagmamahal at hindi mo alam kung ano ang tama at mali? At kung alam mo naman ang tama at mali, pinipili mo pa rin ang mali. How could you forgive? Paano mo makikilala ang tao o ang kapatid mo na siyang sinasabi mong nagkakasala kung wala kang kakayahang magmahal at mabuhay na mabuti? Logic would say, we need love to do that. We need to live like God to do that. At ito nga po, ibinigay ng Diyos iyon sa atin para kung sa ganon, sa ating pong pamumuhay, patuloy po tayong larawan ng Diyos, kawangis ng Diyos sa bawat isa. Hindi lamang nakikita, kundi nagpapadama sa Diyos na ito na buhay sa atin. At I am so convinced, pag tingnan po natin po ang buhay po ng ating mahal na patron, di ba siya po ay, ang purpose niya po ay mag-pilgrimage. Pero nung siya po'y tinawag ng panahon, pinili niya na mabuhay bilang kawangis at larawan ng Diyos. Pinili niya na gumawa ng mabuti. Kahit man sa kanya in return, hindi po niya ma-fulfill ang kanya pong inaasam. As long as may padama niya po ang Diyos na ito, na siya po ang nag-aaruga, ang Diyos na ito na siya pong nakakapagpagaling sa may sakit, ang Diyos na ito na nagmamalasakit. At ginawa niya po yan ng buong pagmamahal. Mga kapatid, I think ito ngayon po yung mensahe po ng Diyos sa atin. Sabi ko nga kanina, it is easy for us to say, I forgive you. Pero pati po yung salita pong yun, pag titingnan po natin sa buhay po natin, hindi po talaga genuine kung wala pong pagmamahal. Hindi po siya totoo. Bukod sa wala pong pagmamahal, hindi po natin alam kung ano ba talaga ang mabuti. Kung alam man natin, hindi po natin pinipili. Hindi po yan totoo. Kaya kailangan po natin po yun. And away, ano po yung papatutunguhan ng sinasabi po natin sa ating pong pagdiriwang na ito? Yamang ikaw at ako
ay kawangis at larawan ng Diyos, then mabuhay po tayo bilang totoong tayo. Sa madaling sabi, lagi po tayong mabuhay na totoo. Sa pamamagitan po ng pagiging mabuti at sa pamamagitan ng pagmamahal. Tayo po'y nagpapasalamat sa mga naging pangunahing abala sa ikasyam na araw, ang Adorasyon Nocturna Pilipina, Extraordinary Minister of the Holy Communion, ang scholars po ng ating parokya, lalo tigit ang sambayanan ng Santa Teresita ng Batang si Jesus mula sa Barangay 39, 40 at 41. Maraming salamat po sa inyong lahat at lalo tigit sa ating punong tagapagdiwang, si Father Johnny na ating namang dating kasama dito bilang katuwang na pari at hindi nagpasintabi sa gitna ng traffic, lubak at gayon din baha. Lahat niya ginawa niya dahil sa pagmamahal sa inyo. So maraming salamat po. Pagpaalala po, bukas ang ating mga schedule, 1:00 ng hapon ay motorcade at alas 5 ng hapon ay healing mass. Sa Sabado naman po ay karakol sa ganap na 2:00 ng hapon at sa kaarawan ni San Roque, ang misa po ng obispo ay sa ganap na 6:00 ng gabi. Sana po'y samahan natin siya kung papaano natin tinawid ang 9 na araw na ito. Sana'y kabahagi rit kasama tayo sa pagdiriwang ng kapistahan niya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayo sa pagmamahal at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.